Reaction ko to yung kay Mike Abe, itong tungkol dito kay yung sa mga expose ni former General Magalong, itong mayor ngayon ng Baguio City. Ang mali pa niya nito, Bago City daw. Di ko tama ba yung parinig ko? Bago City eh. Basta ang ano niya, Bago City. Alam mo, Mike Abe, may duda kasi siya kung sino daw ang nasa likod nitong mga ini-expose nitong si Mayor Magalong na tungkol nga ngayon sa mga sandamakmak, sangkatutak ng mga korupsyon sa gobyerno. Kaya nagsalita to si Mike Abe kung sino daw ang nasa likod nitong ginagawa ngayon ni Mayor Magalong. Alam mo Mike, kung totoo kang nakikiramdam sa paligid ngayon, kung wala kang pakialam sa korupsyon, kung sino ang namuno sa korupsyon ngayon, huwag ka magbulag-bulagan, Mike Abe. Saan ba nagsimula ang korupsyon? Sa presidente. Ikaw na mismo yung nagsabi niyan na inaprobahan. Ito yung problema ngayon sa ating gobyerno, ay inaaprobahan aprobado yung AKAP. Doon nga yung nagsimula Bakit inaaprobahan ng Pangulo, ng presidente mong kagaya mo rin na labnaw ang utak? Alam mo Mike, nagsimula nga yan dyan kasi nakikita sa mga, lalo to si Magalong na ex-general, kasama to sa sumulat sa Pangulong Bongbong Marcos na kailangan iano yung korupsyon sa Pilipinas kasi sobra-sobra na. Kasama to siya Kaya sabihin mo pa ngayon kung sino yung nasa likuran nito. Walang sa likuran ni Magalong. Wala, siya mismo yan. Kasi agribyado na nga ang taong Pilipinas. Di kagaya mo na bulag ka sa ngayon sa nangyari sa Pilipinas. Ayun yung video, ipasok mo na yung sinasabi nitong atungaw na to. Mayroon bang nasa likod ni Mayor Magalong ng Baguio City sa kanyang mga sinasabi laban sa korupsyon, especially sa AKAP program, pagbibigay ng ayuda ng Kongreso, ng mga congressman? Kaya ako naitatanong ito kasi alam nyo, para po sa inyong kaalaman, si Mayor Magalong, ito po ay retired general ng Philippine National Police. Ito ay dating director ng Criminal Investigation Detective Group na ito ay dapat magiging PNP chief Pero ito yung nag-imbestiga na yung magunita doon sa Mama Pasano, ano ba yun? Sa may Maguindanao. Massacre kung saan po maraming SAP Commando, 42 Commando, Mama Sapano ang namatay doon. At sinabi niya ng PNP chief noon na nakabakasyon na si Purisima at si dating Pangulo, ngayon ay Pangulong Noynoy Aquino, ay mayroong pananagutan, mayroong pagkukulang, kaya na-massacre po ang mga sundalo, ang mga pulis. 42 komando ng ating PNP. So ganun po siyang katapang at kaseryoso sa paglabas ng katotohanan sa kanyang paniniwala. Isinakripisyo niya yung kanyang karera. Kaya nagretiro siya na hindi naging PNP chief. Tapos tumakbong mayor sa Baguio City. Unang takbo na nung nakaraang mga panahon, panalo ka agad. At ngayon, nanalo pa ulit. So, kaya tinatanong ko, mayroon bang nasa likod na malaking influence ng tao o grupo para sa mga expose at batikos nitong si Mayor Magalong sa kanyang kusada, advocacy laban sa korupsyon, lalo na sa Kongreso at mga congressman? Matindi, di ba? Ito, pakinggan po ninyo itong report na ito at talagang seryoso yung mama sa mga interview ng media sa kanya. Mahirap lang talaga kasi nakafocus lahat sa akin. Ayan Attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Pero, kailangan man natin manahimik. Tatahimik ba tayo? Hindi tatahimik. Itong binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos na maging kontrobersyal ang kanyang pagsisiwalat sa katiwalian sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa alkalde, hindi siya pwedeng magpatalo sa takot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya bilang isang opisyal ng lungsod. Yan ang sinumpaan natin Willing to die for this country. Wow.
Willing to die din naman ako para lang ipaglaban yung tama. Lalo-lalo na yung pag-promote ng good governance at lalo-lalo na yung pagkikipaglaban sa Ibig sabihin ng atungaw, labnaw ang utak. Grabe itong may grabe na to. Sobra kang panatiko dyan sa presidente mo na sobra na nga itong ginagawa niya. Bakit ka mo dumating sa punto si Magalong na nagsalita na sa mga ganyan? Paano kasi? Ang ginagawa sa mga congressman, nag-approve sila ng budget, may insertion, hindi tinanggal ni Marcos yung insertion doon sa AKAP. Ikaw na mismo nagsabi, mga congressman ang tinutukoy nitong ni Magalong. Sino bang may hawak ng mga congressman? Presidente. Kung matino ang presidente, ang mga congressman yan, kinausap niya, katanggalin niya yung pinsan niya dyan. Ngayon ang pasimuno, silang dalawa namang pasimuno dyan Mike. Nakaka-irita to si Mike Abi. Basta na lang talaga bira ng bira din to sa sa mga taong na kumakalaban sa gobyerno, birahin niya. Hindi niya nakikita na bakit ang mga tao ngayon ang daming nagsasalita sa gobyerno dahil hindi maganda ang pamuno ng gobyerno, Mike. Ikaw kasi kung pinapalamon ka sa gobyernong ito, kung saan galing yung sweldo niya sa taong bayan yan, wag kang bulag at saka bingi. Ay naku, nahawa ko sa'yo na imbis na bagyo, nagiging bago. Walang bago, Mike. Walang bago. Mayroon bago dyan yung lugar na bago. Hindi yan sa di yan nag-mayor si Mayor Magalong. Baguio City po. Di bago. Ikaw kasi, Mike, halaka ng bira. Tanungin mo yung yung mga kasabwat mo dyan sa mga bayaran kayong vlogger dyan. Putya naman, ikaw, nasa gobyerno ka, broadcaster ka ng PTV4, tapos, saan ba kumuha ka ng sweldo? Sa gobyerno. Sa taong bayan nang galing yan. Kasi ang gobyerno may-ari niya ng PTV4. Ngayon, basta-basta ka na lang magbintang. Sino bang tinutukoy mo? Mga Duterte na naman. Ang hirap kasi sa'yo, sobra ka ng allergy sa mga Duterte, hindi wag ka nang wag ka na manood ng mga balita sa mga Duterte. Sa bagay, dyan ka naman kumikita din sa mga balita ng mga Duterte kasi yan ang ginagawa mong content Kumikita ka dyan, kaya yung mga supporter mo dyan na sumusuporta sa'yo, ganun din, mga purul ang utak kagaya mo. Ay, lintik to si Mike Abi talaga, Napaka mo, tapos ka sa pag-aaral pero pag nagsalita ka dyan para wala kang pinag-aralan, daig ka pa sa mga tao dyan na ay nako, ayaw ko na magsalita. Kaya naman pala ang daming galit sa iyo na mga kasi nagsasalita ka, magbibintang ka, huwag kang magiging marites. Kaya pa na Mike Abi ka kapag dila ka pala, kaya wala galit na galit si si Mike Abi dati kay Banat Bay dahil binirato ni Banat Bay, galit na galit. Isa na to, mapanood mo rin tong vlog na to na ko sa'yo kasi manghilig ka mamintang. Sinong tinutukoy mo ngayon na sino sa likod ni Magalong? Di ka magtanong-tanong dyan kung talagang sinong sa likod niyan. Ang sa likod niyan, sa totoo, wala yan nakikita ni Magalong na hindi maganda ang gobyernong ito. Ang dami niyang mga sinasabi. Ikaw na mismo may krusada si Magalong. Tama yung ginagawa ni Mayor Magalong. Talagang ini-expose niya yung nalalaman niya. Mga congressman, sino may hawak ng mga congressman? Balikan natin. Sino may hawak ng congressman? Aber, presidente. Sinong nagluklok ng dyan? Paka-speaker. Sinong nag niyan? Presidente. Ay naku, Mike. Matulog ka nga muna. O kaya, ay naku. Ang nakakarindi itong Mike Abi na to. Hindi ka na nakakatawa. Lahat na lang nito, mga content mo, diyan ka talaga kumikita. Subukan mo nga mag-content ka ng iba. Kung kikita ka ba dyan, subukan mo lang. Ang hirap kasi sa'yo, mo talaga yung mga Duterte, mo talaga na may pakana nito sa kay Magalong. Anong pakialam ng mga Duterte dyan sa kay Magalong? Wala nga sila. Si BP Sara lang naman ang dyan ngayon sa national Si former president. Anong pakialam niya? Tumatakbo ng mayor sa sa Davao ngayon. Yung mga kapatid ni BP Sara, lokal yan. Sabagay, si Pulong.
national pero congressman. Anong pakialam nila yan dyan? Kaya ikaw, manahimik ka na lang, Mike. Huwag kang magkalagkad ka pa sa mga Duterte kasi walang pakialam ang mga Duterte dyan. Wala silang alam yan dyan. Sigurado ako. Yan lang pag-aksayahan ngayon ng ni Duterte.